Naniniwala ka ba sa coincidence o naniniwala ka ba na lahat ng bagay ay may dahilan? Noong Hunyo na iyon nawala ako sa mapa ng Maynila, walang paalam, walang dahilan, walang bakas. Tumakas daw ako kasi suspended daw ako sa gamot. At ako tumatakbo ako mula sa isang pagpatay. Isang bata ang namatay mula sa isang peking reseta at ako, isang doktor, ay ginawang kriminal. Ngunit hindi ito kwento tungkol sa hustisya. Ito ay isang kwento tungkol sa isang nayon kung saan ang kamatayan ay hindi ang katapusan at ang dyablo sa anyong tao ay naninirahan sa mga taga-nayon na parang walang nangyari. Nicholas Sabas, na nakatingin sa maalikabok na bintana, ang kabukiran ng Capiz ay tila kumikislap na parang isang malayong alaala. Pumunta ako sa Sitio Paid, isang lugar na wala sa Google Maps. Hindi ako tinanggap ng mga tao doon. Nakatingin sila sa akin na para akong nagdala ng malas. Pero hindi ko sila sinisisi dahil ramdam ko rin ito may mali. Ang nayon ay di pangkaraniwang tahimik, masyadong malinis, masyadong tahimik na parang may marumi at kasuklam-suklam na nakatago sa ilalim ng lupa. Ang tunog ng pag-ikot ng mga pahina. The Whisper, hindi siya tao. Nagrenta ako ng lumang bahay na gawa sa kahoy, nakatira kasama ang isang matandang mag-asawa. Normal lang sa labas, pero sa gabi nagbago ang lahat. Sinabi nila sa akin huwag buksan ang mga bintana pagkalipas ng 9 buwan. Hindi para lumabas mag-isa. At talagang huwag iwanan ang mga bata na mag-isa sa bahay. Akala ko pamahin. Hanggang sa nakita ko siya. Don't call him a man. He doesn't eat with his mouth. Dinilaan niya ang takot, sinisipsip ang mga kaluluwa sa kanyang balat, at pinapakain ang sakit ng iba. At ang pinakamasamang bahagi, siya ay iginagalang ng buong nayon bilang albularyo, ang manggagamot. Isang pause. Umihip ang hangin sa screen. Napahawak si Noemi sa kanyang tiyan sa sakit, ang pinto ay bumukas. And my name is Nicholas. At hindi lang ito kwento kung paano ako nakaligtas sa Capiz. Ito ay kung paano ko nakita ang dyablo na niluwalhati. At kung paano ko kinailangan pumatay ng isang Diyos para mailigtas ang isang nayon. Albularyong Dumayo ay probinsya ng Capiz, yan ay kwentong hindi naman sinasabi. Akala ko noon ang pagiging doktor ay isang pribilehiyo. Bawat buhay na naligtas ay isang himala. Pero nagkamali ako. Ang mga himala ay hindi umiiral, hindi bababa sa hindi sa mundong ito. Ang ospital sa Maynila, malamig na puting ilaw, si Nicholas, mga 35 taong gulang, ay walang laman na nakaupo sa labas ng emergency room. Ang pangalan ko ay Nicholas Reyes. Ako ay isang pediatrician. Dedicated. Diretso. At minsang tinawag na henyo. Ang mga magulang ay sumisigaw, ang mga nurse ay tumatakbo sa takot, isang reseta ang itinapon sa mukha ni Nicholas. Hanggang sa araw isang bata ang namatay. At ako, ang minsang tinawag na tagapagligtas ng mga bata, ay naging isang walang malay na mamamatay tao. Isang nascan na larawan ng reseta, pirma ni Nicholas, ang natulala niyang mga mata nang tawagin siya sa opisina ng direktor ng ospital. Hindi ko sinulat ang reseta na yon. I swear,
Ngunit ang sulat kamay ay akin. Akin ang selyo. At ang tanging ebidensya laban sa akin ay ako. Pinapatay ng doktor ang bata gamit ang shock dose, medical error o tangkang pagpatay. Ang pamilya ay humihingi ng permanenteng pagbawi ng lisensyang medikal. Nasuspinde ako. Ipinatawag. Iniimbestigahan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tingin sa mga mata ng ina, nakatingin sa akin na parang sinakal ko ang kanyang anak hanggang sa mamatay. Tinanggal ni Nicholas ang nameplate na Ian Reyes sa pintuan ng kanyang opisina. Nakatitig sa kanyang mga kamay, nanginginig, walang silbi. I can't go on. I can't live in this city anymore. Bawat sulok ng kalye, bawat busina ng sasakyan nagpapaalala sa akin ng sarili kong kawalan ng kakayahan. Nakatayo si Nicholas sa harap ng isang mapa, kumukumpas sa isang walang markang puting espasyo. Kailangan kong mawala. Isang lugar kung saan walang nakakaalam kung sino ako. Walang nagsasalita tungkol sa nakaraan. Balita ko may maliit na baryo sa Capiz, malayo, mahirap pero mapayapa. Kailangan nila ng taong marunong ng gamot. And need a reason to exist. Kinaladkad ni Nicholas ang kanyang maleta palabas ng inn, lampas sa mga dilaw na ilaw, papunta sa bus na nagdadala ng mga kalakal patungo sa mga probinsya. Nang lumabas ang mga gulong sa mga limitasyon ng lungsod, iniwan ko hindi lamang ang aking karera. Iniwan ko ang aking pananampalataya, ang aking paggalang sa sarili at ang aking dating pagkatao. Isang isinumpa na tao naghahanap ng kaligtasan sa isang nayon na sinasakop ng mga demonyo. Akala ko noon, ang kabukiran ay isang lugar kung saan natutulog ang oras. Ngunit may mga lugar kung saan ang oras ay hindi natutulog ngunit namamalagi lamang, naghihintay sa tamang gabi upang magising. Nagbabago ang eksena, nakipagkamay si Nicholas sa matandang mag-asawa, sina Yi Manuel at Ginang Andeng, isang mabait na mag-asawang magsasaka, ang mga may-ari ng bahay na kahoy na inupahan ni Nicholas. Maliit lang ang bahay, may dinding na kawayan at bubong na bakal na may mga butas para madaanan ng sikat ng araw. Luma pero malinis. Ang amoy ng bagong dayami, ang huni ng hangin sa mga siwang ng pinto, parang pumapasok ako sa isang lugar na wala sa modernong mapa. Itinuro ni Elrea Andeng habang naglilinis si Nicholas. Iho, tandaan mong isara ang lahat ng bintana ngayong gabi. At kung makarinig ka ng katok sa pinto pagkalipas ng 9:00, huwag na huwag itong buksan. Kahit sinong tumawag, huwag pansinin. Bahagyang napangiti si Nicholas sa pag-aakalang ito ay pamahiin. Ngunit hindi nagbibiro ang mga mata ni Ginang Andeng. Scene. Umupo si Nicholas sa hapunan kasama ang kanyang host family, pareho silang nakatingin sa labas ng bintana. Isang aso ang umuungol, mabilis silang bumulong ng isang panalangin, pagkatapos ay kumukuha ng asin at iwiwisik ito sa paligid ng pinto. Sa unang pagkakataon sa mga taon ng pamumuhay sa agham at katwiran, nakadama ako ng walang pangalan na takot, isang bagay na hindi maipaliwanag ng gamot. Nagbabago ang eksena, kinabukasan, naglakad-lakad si Nicholas sa nayon. Ang mga tao ay bumubulong, sulyap, ang ilan ay umiiwas sa kanyang tingin. Isang bata ang tumingin sa kanya, pagkatapos ay tumakbo palayo. I am an outsider, doktor galing syudad ang tawag nila sa akin.
Ngunit ang kanilang mga mata ay hindi kahina-hinala. Nag-iingat ito na para bang istorbohin ko ang ayos ng mga bagay-bagay. Huminto si Nicholas sa isang lumang grocery store, nakipag-usap sa isang batang babae, si Noemi, ang tanging nagbubukas sa kanya. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga halamang gamot, katutubong gamot. Noemi, pabulong. Naniniwala ka ba sa aswang, Doc? Dito walang nakakatakot. May mga bata na namatay ng walang dahilan. Sabi nila dila. Ang dila na sumisipsip ng kaluluwa ito ay mahaba na parang ahas, manipis na parang labaha. Napabalikwa si Nicholas sa kanyang silid, nakarinig ng napakaliwanag na mga yabag sa may bintana pagkatapos ay isang magaspang na tunog, mahina, panay, mahaba. Lumapit siya, bubuksan na sana ito nang si Ilria Andeng ay tumawag mula sa labas ng silid. Huwag mong bubuksan yan. Hindi yan tao. Nadurog ang puso ko. Nakatayo ako doon sa gitna ng kwarto. Walang hangin. Walang dahon. Tanging ang kalmot na tunog parang may tumatapik sa mismong kaluluwa ko. Kinabukasan, tinanong ni Nicholas si Emmanuel tungkol sa mga kakaibang tuntunin, tungkol sa mga kwentong bayan. Umiling lang siya sa kamahinang sinabi. May mga bagay na nakaligtas ako dahil hindi ako nagtanong ng masyadong malalim. Pumunta ako kay Faith para pagalingin ang sarili ko. Ngunit tila ang lugar na ito ay ayaw akong makabawi. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman na hindi ako nakatira kasama ng mga tao. Ngunit may isang bagay na nagpapanggap bilang isang tao. Natuklasan ni Nicholas ang isang kagubatan sa likod ng kanyang bahay, na may hindi pangkaraniwang mahabang mga bakas ng paa na nakatatak sa basang putik, na humahantong sa malalim na kagubatan. Yumuko siya, hinawakan ang mga bakas ng paa, at nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Mula noong gabing iyon hindi na ako makatulog. At mula sa gabing iyon nagsimula akong maunawaan. Hindi ako tinanggap hindi lamang dahil ako ay isang estranghero. Pero dahil malapit na ako sa isang sikreto. Na sinubukang itago ng lugar na ito sa loob ng maraming siglo. Ang tawag nila sa kanya ay Manglawin. Ang manggagamot. Ang tagapagligtas. Isang veteranong albularyo na lubos na pinagkakatiwalaan ng mga tao dito. Naniniwala sila na kaya niyang gamutin ang lahat mula sa pulmonya hanggang sa mga sumpa. Pero hindi ako. Pinagmamasdan ni Nicholas si Lawin mula sa malayo habang iginagamot niya ang isang nilalagnat na bata sa pamamagitan ng paglalagay ng itim na pulbos sa kanyang dibdib at pagbigkas ng isang spell. Nicholas sa loob. Hindi ako tutol sa katutubong gamot. Ngunit ang paraan ng ginagawa niya. Hindi ito tulad ng anumang paraan na naidokumento. Ito ay mas katulad isang ritual kaysa sa isang lunas. Isang batang lalaki ang namatay sa hindi malamang dahilan. Nagulat si Nicholas nang makita ang isang maliit na butas sa likod ng kanyang ulo. Ang balat sa paligid nito ay kulay ube, ang hiwa na kasing talas ng scalpel, ngunit malalim at hindi gaanong dumudugo. Alam ko noon hindi ito aksidente. Ito ay isang ani. Si Nicholas ay lumabas sa kakahuyan, nakarinig ng kakaibang ingay. Nagtago siya sa likod ng isang puno, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang malinaw sa liwanag ng buwan. Doon, nakayupo si Lawin sa isang patay na bata,
napapaligiran ng alikabok at abo, mga sanga na nakaayos sa mga kakaibang simbolo. Ang kanyang bibig ay umaawit sa kakaibang wika, hindi Tagalog. Biglang nagmulat ng mata ang bata. Nag-unblink. Pupils ang mga estudyante. Akala ko ito ay isang himala. Hanggang sa gumapang siya parang hayop. At tumingin sa paligid na parang inaamoy ang espiritu. Dinilaan ni Lawin ang dugo mula sa kanyang pulso at ipinainom sa bata. Si Nicholas ay likas na umatras. Aksidenteng natapakan ng isang sanga. Isang maliit na kaluskos ang tumunog. Biglang inikot ni Lawin ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mga mata. Ilang sandali, nakita ni Nicholas ng malinaw, ang kanyang mukha ay hindi na tao. Dugong mata, malawak ang bibig na parang napunit. At mula sa loob nakausli ang isang mahaba, matalas, makintab na dila na parang sibat, na bahagyang nagwawalis sa hangin. Hinahanap ako. Nakakatakot na epekto, tumakbo si Nicholas, ang kanyang puso ay tumibok na parang tambol. Bumagsak siya, tumama ang ulo niya sa bato, umaagos ang dugo. Ngunit hindi siya hinabol ng anino ni Lawin. Hindi niya kailangang humabol. Alam niyang hindi ako pupunta kahit saan. Dahil alam niya na adik ako sa katotohanan. Kinaumagahan, hinanap ni Nicholas ang mga katutubong dokumento, mga lumang libro tungkol sa aswang, dila, manggagamot. Lahat ay tumugma sa kanyang nakita. Malinaw ang konklusyon, si Lawin ay hindi tao. Pumasok si Nicholas sa abandonadong bahay, kung saan nakatira noon si Lawin. Natuklasan niya ang isang tela na may mga guhit ng dugo, pinaso ng mga bakas ng kamay ng bata. Sa tabi nito ay isang kwaderno na may maraming pangalan ng mga bata, ang ilan sa kanila ay naka-cross out. Ang listahan ng biktima. Ang listahan ng sakripisyo. Hindi sila namamatay. Sila ay isinilang na muli upang maglingkod. Malaking twist, natisod si Nicholas sa isang pirasong papel sa gitna ng mga abo, isang reseta na may sulat kamay na kamukhang-kamukha niya. Mga pagbabago sa eksena, pumunta si Nicholas kay Noemi, ipinakita sa kanya ang papel. Natigilan siya sa kabumuntong hininga. Noemi bumubulong, nanginginig. Ang sulat kamay na yon ay kay Elvira. Natigilan si Nicholas. Elvira, ang nurse na nakatrabaho niya sa Maynila. Ang nag-iisang taong nagtiwala sa kanya noong sumiklab ang iskandalo. Ang nag-imbita sa kanya na retreat to Capiz. Na-frame ako. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ako ay naging biktima sa isang laro ng chess. At ang manlalaro ay si Elvira, ang kasosyo ng Diablo. Si Nicholas ay nakaupong mag-isa sa kanyang silid, nakatingin sa labas ng bintana. Sa labas ay kadiliman, ngunit naaaninag sa salamin ang mukha ni Lawin, nakatayo sa likuran niya. Wala tayong choice. Para ilantad ang Diablo, kailangan natin siyang pagutumin. At walang higit na hinahangad ang aswang kundi ang kaluluwa ng isang hindi pa isinisilang na bata. Nagbabago ang eksena, nagplano sina Nicholas at Noemi kasama si Manuel at ilang taga-nayon na palihim na salakayin si Lawin. Ang isang abandonadong silid ay pinili bilang lugar para sa peking seremonya. Sa labas, ang mga taga-nayon ay nagtatago. Ang kanilang mga sandata ay krudo, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Boses ni Nicholas, panloob. Alam namin kapag nabigo kami. Walang makakaligtas para sabihin ang totoo. Blood Moon Night. Ang hangin ay umuungol.
Makapal ang hangin. Nakahiga si Noemi sa banig, nagpapanggap na nasasaktan. Nakatayo si Nicholas, nagpapanggap na midwife. Nagsisimula na ang pagkamot sa pinto. Malambot tapos mas malakas. Tapos biglang huminto. Nandito siya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lawin, hindi na tao. Ang kanyang balat ay maputi, ang kanyang mga mata ay namumula na parang mainit na uling. Ang kanyang mahabang itim na dila ay unti-unting lumalabas, nanginginig na parang ahas. Sumirit siya, halata ang kanyang pagnanasa. Lawin, paos na boses. Ang bata ay hindi pa umiiyak, ngunit nagdadala na ng sarap ng takot matamis. Sumenya si Nicholas. Naghahanda ang mga taga-nayon sa pagpapaputok, ngunit mga daing. Lumilitaw ang mga batang e-zombie mula sa mga bintana, mula sa mga cellar, gumagapang sa ilalim ng mga kama. Puti ang mga mata, dumudugo ang mga bibig. Nagmamadali silang umatake. Hindi kami pinaghandaan para dito. Hindi nila alam ang sakit. Hindi nila alam ang takot. Dati silang mga inapo ng mga tao rito, ngayon ay mga kasangkapan na sila ng dyablo. Tagpo ng labanan, si Emmanuel ay humahawak ng palakol at hinampas ang isang bata, ngunit siya ay umiiyak, ito ay ang kanyang apo. Ang mga taga-nayon ay lumalaban, umiiyak at nagdarasal. Napahawak si Nicholas sa lead ni Lawin, parang ahas na pumulupot sa kanya ang dila. Lawin, umbol. Sa tingin mo naiintindihan mo ako. Nabuhay ako sa 300 taon ng Blood Moon. Sangla ka lang sa laro ko. Napasigaw si Noemi, ibinato ang banal na garapon ng asin sa mukha ni Lawin. Napaungol siya, binitawan si Nicholas. Si Nicholas ay gumulong pababa, hinawakan ang kanyang homemade pistol, binaril si Lawin sa kaliwang mata, tumalsik ang itim na dugo, siya ay umatras. Lahat ng mga taga-nayon ay nagpaputok, naghagis ng mga sibat, nagbato ng mga bato, pinagdurog-durog si Lawin. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa kanya, na sinusunog ang bawat layer ng balat. Napasigaw siya sa sakit, sinusubukang gumapang sa dilim, ngunit huli na. Hindi siya namatay sa bala. Namatay siya mula sa ang liwanag. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming siglo ang taong nabubuhay sa dilim ay napilitang makita ang kanyang sarili. Pumutok si Lawin sa abo, biglang nahulog ang mga batang zombie, walang buhay. Gumuhos ang malakas na ulan, tila naghuhugas ng malinis na nayon. Kinabukasan, tahimik na inipon ng mga taga-nayon ang mga bangkay. Ang lahat ay pagod, ngunit ang kanilang mga mata ay magaan, na tila sila ay nakatakas lamang mula sa isang hindi nakikitang pag-aalipin. Umupo si Nicholas sa tabi ng katawan ni Noemi, namatay siya sa mga sugat na natamo niya sa pakikibaka. Hawak pa rin ng kamay niya ang scarf na nakabalot sa peking buntis na tiyan niya. Nanalo kami. Ngunit ang tagumpay sa mga kwentong multo ay walang tagumpay. Mayroon lamang mga buhay at ang mga alaala ng mga patay. Nagdilim ang screen. Ang huling etyo ni Lawin ay umalinggaw-nggaw tulad ng hangin. Ang kadiliman ay hindi kailanman namamatay. Nagbabago lang ito ng hugis. Umalis ako sa nayon noong maulan na umaga. Walang nakakita sa akin. Walang humawak sa akin. Ngunit alam ko na iwan ko ang isang bahagi ng aking kaluluwa doon. At nagdala sa akin ng isang bagay na wala ako pagdating ko. Ang katotohanan. Ngunit sino ang maniniwala sa katotohanan iyon? Manila City, maingay, nagmamadali. Naglalakad si Nicholas sa karamihan, na wala ang kanyang mga mata.
Fast cut, nakaupo siya sa isang printing shop, nagtatype sa pangalan ng isang pamilyar na address, Recto, Peking Lagda. Nicholas, panloob. Wala akong planong bumalik sa lungsod. Pero hindi ko na mabitawan ang nakaraan. Kailangan kong malaman kung maldita ba talaga ako o isang pawn lang sa laro ng iba. Nakilala ni Nicholas ang isang binata na dalubhasa sa pamimigay ng mga dokumento. Sa malaking halaga ng pera, itinuro niya ang libro ng customer. At doon, lumabas ang pangalang Elvira, kasama ang isang peking pirma sa eksaktong sulat kamay niya. Naniniwala ako noon na siya lang ang nasa tabi ko. Lumalabas siya ang nag-cut ng mga pakpak ko noong lumilipad ako ng mataas. Nakilala muli ni Nicholas si Elvira, ngayon ay head nurse sa isang pribadong klinika. Kalmado siyang nagsalinantsa, bahagyang ngumiti nang makita siya. Elvira, sa makinis, pantay na boses. Bumalik ka na, Doc. Mukha kang buhay, ang galing. Bakit? Tanong ni Nicholas. Diretso ang tingin ni Elvira, hindi kumukura. Dahil kailangan ko ng sakripisyo. At ikaw ang tanging doktor na malinis para maniwala ang mga tao na pinatay mo ang batang iyon. Malupit. Minsan ang magic ay nangangailangan ng sakripisyo. Naikuyom ni Nicholas ang kanyang kamao. Pero walang ginawa. Naglabas lang siya ng recording pen, tumutugtog ito. Nicholas, salamat sa pagkumpirma. Ipapadala ko ito sa sinumang naniwala sa iyo. Tumayo si Nicholas sa gitna ng conference room, iniharap ang lumang kaso na may bagong ebidensya. May naniwala, may hindi. Ngunit isang bagay ang nagbago, ang kanilang mga mata ay hindi na mapanghama. Hindi ko kailangan ng buong mundo para paniwalaan ako. Kailangan ko lang ang katotohanan para makalaya sa kadiliman. Umupo si Nicholas sa isang maliit na silid, binuksan ang kanyang laptop, at nag-type ng mga unang linya ng kanyang memoir. Nicholas, voice-over. Naniniwala ako noon na ang medisina ay isang ganap na agham. Ngayon alam ko na may mga bagay na lampas sa mga limitasyon ng parehong dahilan at moralidad. At kung minsan ang taong nakasuot ng puting Amerikana ay siyang tumutusok sa amin sa likod. Hindi lahat ng nakasuot ng angel's coat ay ang liwanag. Hindi lahat ng nakasuot ng puting Amerikana ay isang anghel. At kung minsan ang dyablo ay nagtatago sa pagkukunwari ng kaligtasan. Kung naniniwala ka rin na may mga katotohanang kailangang sabihin, mangyaring ibahagi ang kwentong ito. Baka sa isang lugar may nakaligtas sa isang nayon tulad ni Faye.